Kalbo na ito. Ah, 21 Dali, kaya wala ka. upon. Diba? 22 man siguro ka. nanaluit dragon. Ang friend ito si Ayan. Baba natin. Kulang lagi. Pati ang Lux, ano tawag mo gagets ko? Bangko plato? plato kulang ata. Dali mo mamaya. Kinaling ko muna ilang. Yan dito, medyo maluwang. Nagkulang ang bato natin eh. Ano plato, Loy? Mag-share na kayo nila. Request lang po. Kalbo na ito. Ano yung pinagawa rin? Kalbo na ito. Hindi ka panlispan. Ikaw wala. Dali, gamayan. Hindi niya ako. Hindi na. Ito ni Report City ka kayo. Kalbo na ito. Kaya watermelon niya kanyo. Breakfast to po. Pinaka-video ito. Live. Okay lang, kuya. Nandyan yan. Kalbo na ito. Ka na kuya. Udot. Alis na tayo, kuya. Kunwari lang, maragandar. Kalbo na ito. Warm up, ma'am. Kalbo na ito.
Sa buhay tumikinan at ating masilayan. Ang simoy ng hangin at pagkain hindi malimutan. Ito sa balay, bawat sandali ay katangi-tangi. Oh, 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 tara sa balay, mga pisang balay. Oh, oh, kung saan ang saya'y di mawawalay. Balay, balay. Oh, 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 tara sa balay, mga kasabalay. Oh, oh, sa balay, Lakeview, tahanan mo'y naghihintay. Magpahinga sa aming mga silid, tanawin na iyong pagmasdan. Sa kumaglalag sa tubig malamig, ay lumangoy ang buong galang. Ang tutulad sa akin, sa bawat kagat, tayo kaya ng pagkain. Dito sa balay, ang bawat bisita ay panilayin. Oh, 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 tara sa balay, mga kasabalay. Oh, oh, kung saan ang saya'y di mawawalay. Oh, 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 tara sa balay, mga kasabalay. Oh, oh, sa balay, Lakeview, tahanan mo'y naghihintay. Sa balay, Lakeview, mga pangarap ay binibigyang buhay. Kasama ang pamilya, mga kaibigan sa ganda malikay. Magdiwang dito sa balay, mao ay magdiwang dito sa balay, Lakeview, mga pangarap ay binibigyang buhay. Kasama ang pamilya, mga kaibigan sa ganda malikay. Magdiwang dito sa balay, mao ay magdiwang dito sa balay, mao ay magdiwang.
Hello, mic check. So, ayan, pwede na po ba ako magsalita, ma'am, sir? Ayan, so hayo hulafos pagkadente hanodo miyong kuy kagol din ba sa buo nasalit mo ang biyong kuy kagol din ba sa Balay Lake Resort. So, Tabali language po yun dyan. Ang ibig sabihin po, good morning to everyone. Welcome to Balay Lake Resort and welcome to Lake Cebu. Especially welcome to the summer capital of South Central Mindanao. This is the Tabali homeland, Lake Cebu. So by the way, my name is Jaron and I am pure-blooded Tabali tribe and I am your tour guide for today. So, and of course, ma'am sir, no, taga saan po ba tayo? Ayan, from Cotabato. Ayan, welcome na welcome kayo dito sa Lake Cebu. And of course, since nakapaglayag na po tayo dito sa lake po nitong Lake Cebu, by the way po itong Lake Cebu ay meron po itong tatlong lawa. So, unang lawa po dito sa Lake Cebu, yung tinatawag po naming Lake Lahit. So, yung Lake Lahit po ay matatagpuan doon sa baba before kayo papaakyat, papunta po dito sa Balay Lake Resort. So, yung Lake Lahit ay ang pinakamaliit sa tatlong lake po dito sa Lake Cebu sapagkat ang Lake Lahit po, may lawak lang po yun siya na 24 hectares. At doon sa Lake Lahit ay bawal po maglagay ng mga fish cages. So, pangalawang lake pa namin dito sa Lake Cebu, yung tinatawag po naming Lake Siloton. So, yung Lake Siloton po, may lawak po yun siya na 48 hectares. At doon sa Lake Siloton, may mga fish cages na rin po yun siya. So, syempre, yung outlet po ng Lake Siloton, ma'am sir, no, ay papunta po yun sa may 1 to 7 waterfalls. So, syempre, nandito na po tayo nakalayag sa lake po nitong Lake Cebu. By the way po, itong Lake Cebu, ma'am sir, may lawak po ito na 354 hectares. Ayan, sa lawak ng Lake Cebu na 354 hectares, of course, itong Lake Cebu po is composed of 13 islands. Ayan, 13 islands ang meron po sa amin dito sa lake ng Lake Cebu. So, sa 13 islands po ng Lake Cebu, ma'am sir, no, 11 dyan ay matatawag po nating islet. Kasi yung 11 po ay maliliit lang po sila. And of course, itong Lake Cebu po ay nahahati po ito sa dalawang parte. Ayan, so yung dalawang parte po nitong Lake Cebu, ma'am sir, ayan, unang dyan yung tinatawag po naming Cebu Udi.
Ayan, pangalawa dyan yung tinatawag po namin Cebu Pong. Yung mga words na yan po is at the Tagalog language na ang ibig sabihin po pag sinabi po namin Cebu Udi. Ayan, yung Cebu Udi ibig sabihin po maliit na parte po ng Lake Cebu. Pag sinabi naman po na Cebu Pong, ibig sabihin po malaking parte or malawak na parte po yan siya ng Lake Cebu. Ayan, so yung word of the day po natin, ma'am sir, no, Bong and Udi. Ayan, so, and of course, no, itong Lake Cebu po, ayan, yung sa 11 yung 13 island ng Lake Cebu po, 11 dyan ay matatawag po nating island. So, syempre, nandito na po yung isa sa mga malaking island dito sa Lake Cebu. Ayan, so yung island na yan po, ang tawag po namin dyan, Isla Taboao or Isla Grande. Ayan, so tinatawag sana Isla Grande kasi nga po, yan na po yung pinakamalaking island dito sa Lake Cebu. So yung island na yan po, may lawak po yun siya na 9.21 hectares. So syempre dyan sa isla na yan, meron na po yun silang official na electricity. Ayan, and of course ma'am sir, no, sa mga gustong magtanong dyan mamaya, huwag kayong mahiyang magtanong kung may right med ba nito. Ayan, and of course, no, why Lake Cebu is a tourist destination? Ayan, Lake Cebu is a tourist destination. It is because of 3 letters. Yung 3 letters niyan po is letter C, letter A, and letter N. So, kung babasahin po natin, it is CAN. Ayan, so yung word na CAN na yan, of course, letter C dyan stands for culture. Ayan, so culture din po ang isa sa mga dahilan, ma'am sir, no, kung bakit maraming turista na pupunta po dito sa Lake Cebu. So yung ibang turista na pumunta dito sa Lake Cebu, it is because gusto po nilang makita or matunghayan yung the authentic culture of the Bali tribe dito sa Lake Cebu. So syempre nung kaming tatlong crew ng cruise na ito, we are pure-blooded the Bali tribe. So syempre letter A dyan stands for adventures. Ayan, so yung adventures din po ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming turista na pumupunta po dito sa Lake Cebu. So pag pinag-usapan po natin yung adventures po dito sa Lake Cebu, syempre unang adventures po namin dito sa Lake Cebu yung tinatawag po namin zipline. So yung zipline po namin dito sa Lake Cebu is ang pinakamataas na zipline sa whole Southeast Asia. Ayan, so pinakamataas lang po siya sa height kasi nga po 600 feet above the ground yung zipline po namin dito sa Lake Cebu. So sino dito yung nakapag-zipline na po? Ayan sila ni ma'am, no? So, by the way po, ayan. So, dito sa Lake Cebu ay ang pinakamataas na zipline, no, na meron sa whole Southeast Asia. Ayan. So sa mga gustong makita yung 1-7 waterfalls, ma'am sir, no? Pag andun na kayo sa zipline, ayan, kailangan nyo pong sumakay ng zipline para makita yung panoramic view ng 1-7 waterfalls. So, syempre, dun sa zipline po namin, may dalawang rides po yun siya. So, unang rides po, may haba po yun siya na 740 meters at pangalawang rides po ay may haba po yan siya na 420 meters. Ayan, another adventures na meron pa kami dito sa Lake Cebu, yung tinatawag po namin water tubing. So, yung water tubing na yan or water rafting yan is matatagpuan po yan siya sa may Barangay Tasiman, Lake Cebu South, Cotabato. Sa may Centro Inn Resort po yan siya, ma'am sir, no? So sa mga gustong magsakay ng water tubing po, yan, may haba po yan siya na 1.5 kilometers at tatagal ang kanyang biyahe na 40 minutes going to 1 hour. Ayan. And of course, dito sa Lake Cebu ay nag-o-offer din po ito ng paragliding. Ayan. So sino dito yung nakapag-paragliding na po? Ayan, wala pa. Ayan, so sa mga gustong mag-paragliding po, ang Lake Cebu po ay nag-o-offer po ito ng paragliding. So, syempre, yung paragliding po namin dito sa Lake Cebu, no, sa mga gustong magsakay ng paragliding or sa mga gustong lumipad dyan, ayan, ang paragliding po namin dito sa Lake Cebu ay may bayad na po siya na 3,500 per head. Ayan. So, ano po, mahal po ba o mura? Ayan, mahal. May nagsasabing mahal, may nagsasabing mura at yung iba po ay napamura sa sobrang mahal po ng paragliding po namin dito sa Lake Cebu. Ayan, so since 3,500 per head, ma'am sir, no, yung bayad pa natin doon sa paragliding. Ayan, pag wala po tayong head, wala po tayong babayaran. Ayan, kasi 3,500 per head po yun siya. So, pag walang head, walang bayad po yun siya. Ayan, so, kung gusto mong sumakay doon na walang bayad, tanggalin ng udo. Ayan, joke lang po. Ayan, and of course, the last letter na meron po sa amin dito kanina, yung the letter N. Ayan, letter N stands for nature. Ang nature din po ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming turista na pupunta po dito sa Lake Cebu. So, kayo na pong bahala, no, kung bakit nature ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming turista dito sa Lake Cebu. And of course, left and right po natin, ang makikita po ninyo dyan ay puro mga fish cages. So, sa isang cage nga po pala ay naglalaman po yan siya ng almost 1,500 to 2,500 fingerlings na mga tilapia. So, syempre yung mga tilapia na yan ay hina-harvest po yun sila during 5 to 6 months na po yun sila. So, depende sa may-ari po kung gusto niya pang kung gusto niyang madaliin yung pag-harvest ng tilapia, ay di palaging pinapakain yung mga isda na yan. So, syempre, ma'am sir, nandito na po tayo sa portion na ito. So, ma'am sir, tingin po tayo doon. Ayan, doon po ay may makita po tayong tatlong bundok. Ayan, so yung tatlong bundok na yan, ayan po,
1, 2, 3. Ayan. So yung tatlong bundok na yan po, ang tawag po namin doon ay 3 fingers. So tinatawag siya na 3 fingers dahil sa kanyang hugis na ganito or tatlong daliri. So syempre no, first finger, middle finger, and the last finger. So by the way po, ang 3 fingers nga po pala ay nagko-contribute po yan siya ng almost 80% source of water na pupunta po dito sa mismong lake po ng Lake Cebu. So syempre doon sa may gitnang mountain ng 3 fingers, merong isang malaking balon doon na kung saan yung mga tao dito sa area na ito ay doon pa sila pupunta upang sila ay kumuha ng kanilang pang-inuming tubig araw-araw. So gamit ang kanilang maliit na bangka, ang tawag po namin doon ay, anong tawag ninyo sa maliit na bangka? Ayan, awang sa inyo, sa amin naman po, owong. Ayan, owong sa amin, awang yun sa inyo. So syempre yung maliit na bangka niyo ay gawa sa punong kahoy. Ayan, so yun po yung mode of transportation ng mga tao dito sa Lake Cebu. So syempre yung ibang mga tao ay hindi na po sila nag-iigib ng tubig po doon sapagkat yung iba ay nagpapatayo na yun sila ng poso sa kanilang bakuran. So syempre sabi ng iba po ay the best pa rin yung tubig na nanggagaling po doon sa gitna ng 3 fingers. So once again, tinatawag siya na 3 fingers dahil sa kanyang hugis na 3 daliri. So baka naman may gusto mag-donate ng 2 fingers pa dyan para kompleto na po silang 5. Ayan. So syempre no, yung 3 fingers nga po pala no, hindi na po yun sila kabilang sa 13 islands po ng Lake Cebu sapagkat ang 3 fingers ay konektado na po yun sila sa mainland. So syempre ma'am sir, dito sa lake po nitong Lake Cebu no, ay maraming mga iba't ibang uri ng mga isda na pwede pong mahuli po dito sa lake po ng Lake Cebu. So sa mga malalaking isda, nandito na po yung 3 malalaking isda na pwedeng mahuli. Isa na po dyan yung tinatawag po namin Pangasius fish. Ayan, pangalawa Korean fish at ang karpa. So yan na po yung mga 3 malalaking isda na pwede pong mahuli dito sa Lake Cebu. So syempre sa mga maliliit na isda naman, syempre nandito na po yung tinatawag po namin tilapia, hito, haluan, gurami, flower horn, butod-butod at marami pa pong iba. Ayan, kung sa inyo po pag may flower horn kayo na isda, saan niyo ilalagay? Ayan, sa aquarium kaagad, no? Pero sa amin dito sa Lake Cebu, pag may nahuli po kami maraming mga flower horn dito sa lake po namin, syempre yung mga flower horn na yan ay ilalagay na po namin sila sa kawali or sa kaldero. Ayan, kasi yung flower horn dito sa Lake Cebu is kinakain na po namin yan sila. So yung tawag po namin sa flower horn is 7 colors dahil sa kanilang mga batik-batik sa kanyang katawan. Pero sa ngayon po yung kadalasan sa mga flower horn na makikita po dito sa lake is mga kulay orange or kulay gold na po yung mga flower horn na makikita po dito sa lake po ng Lake Cebu. Pero ang tawag po namin sa flower horn is 7 colors po yan siya. So yung pinakamalaking isda din na nahuli po dito sa lake po nitong Lake Cebu, walang iba kundi yung tinatawag po namin Pangasius fish na may bigat po siya na 60 kilos. Ayan, 60 kilos po yung bigat ng Pangasius fish na nahuli po dito sa lake po nitong Lake Cebu. So nahuli po yung Pangasius fish na yun sa kasagsagan po ng fish kill or kumahong po dito sa Lake Cebu. Ayan, so by the way po dito sa Lake Cebu no, is taon-taon po ay nag-fish kill po itong Lake Cebu. Ayan, so by the way, ang fish kill po dito sa Lake Cebu is a natural phenomenon lang po sa amin. Kasi po, taon-taon ay nagaganap yung fish kill po namin dito sa Lake Cebu. Pero nung 2017 po ay yung pinaka-worst na fish kill na nagaganap po dito sa Lake Cebu. Kasi nung 2017 po is nagaganap yung fish kill dito sa Lake Cebu 3 or 4 times po yun siya. So, billion-billion po yung nawawala sa mga fishermen po namin dito sa Lake Cebu. Ayan. So, baka may mga gusto po kayong itanong dyan, huwag kayong mahiyang magtanong. So, pero dito sa Lake Cebu, ma'am sir, no, yung mode of transportation ng mga tao dito sa Lake Cebu, kanina yung tinatawag po naming owong, pero yung iba po ay nagpapagawa na po yun sila ng bangkang di makina tulad doon. Ayan. So, syempre sa mga naka-afford po na magpagawa ng bangkang di makina, syempre, sila na po ay naka-afford po. Syempre, yung bangka na yan is fiberglass na rin po yan siya. Ayan, so, please paki-prepare na po yung ating environmental fee na 20 pesos per head. Kasi dito na po tayo magbabayad ng ating environmental fee na 20 pesos per head. Ayan. So, and of course, ma'am sir, no, ngayon po ay papasok na po tayo dito sa kung saan tayo magbabayad ng ating environmental fee. So, ang tawag po namin sa area na ito, Back-Hikot. Ayan, so tinatawag siya na Back-Hikot kasi nga po, it is a small entrance and a small exit. So, dito naman sa may Back-Hikot po ay may pinaka mababaw na portion po yan siya ng Lake Cebu. So, syempre dito sa Back-Hikot po, may lalim lang po dito na 3 to 5 feet lang po. Ayan, so dito na po yung may pinaka mababaw na portion ng Lake Cebu.
buena. Mic check. So ayan ma'am sir, no, since nandun po tayo sa likod kanina, ang tawag po namin doon is Cebu Udi. Ayan, Cebu Udi po ang tawag po namin doon na site kanina. So ngayon po ay nandito na po tayo sa tinatawag po naming Cebu Bong. Ayan, Cebu Udi kasi doon, maliit na portion ng Lake Cebu. So ngayon po ay nandito na po tayo sa malaki or malawak na po yan siya na portion po ng Lake Cebu. Ayan, so kung sa ating mga cellphone ma'am sir, no, alam kong maraming mga unli na nandyan. Ayan, isa na po dyan yung tinatawag po nating unli call, unli text, at may unli Facebook pa. Ayan, kung sa mga inasal, anong unli sa kanila? Ayan, unli rice ang meron sa mga inasal, pero sa amin dito sa Lake Cebu, ayan, sa aming kulturang Taboli, meron din po kaming kakaibang unli. Ayan, so yung kakaibang unli po namin sa aming kultura, walang iba kundi yung tinatawag po naming unli asawa. Ayan. So sa inyo po, ilan na pwedeng asawa ng mga husband, pat sa inyo, no? Sa amin naman po is unli po. As long as gusto po pang mag-asawa ng marami, ayan, pag malaki pa yung laman ng bulsa mo, pwede po yan siya. Ayan, so syempre, no, since may unli asawa, no, pero yung unli asawa na yan po, ma'am sir, noong unang panahon lang po yun siya nangyari. Ayan, so sa ngayon po ay hindi na po namin pinapractice. So ibig sabihin po ngayon is stick to one na rin po kami. Ayan, sana all. Ayan, so syempre ma'am sir, no, since may unli asawa noong unang panahon, meron po kaming dalawang dato dito sa Lake Cebu na na-identify bilang may mas maraming mga asawa. Ayan, so unang dato po na meron po sa amin dito sa Lake Cebu ay yung tinatawag po namin si Datu Udus Angkoy. So si Datu Udus Angkoy po ay meron lang naman siyang 14 na asawa. Ayan, kung 4 lang sa inyo, no, sa kay Datu Udus Angkoy, 14 yung meron sa kanya. So yung pangalawang dato naman po namin dito sa Lake Cebu, walang iba kundi yung tinatawag po namin si Datu Goodwino Manodal. So si Datu Goodwino po ay meron lang naman siyang 36 na asawa. Ayan, 36 na asawa ang meron si Datu Goodwino Manodal. Ayan, so sa dami-dami ng mga asawa ng Datu, ma'am sir, no, hindi po sila lahat ay nakatira sa isang bahay. So bawat asawa ng Datu may kanya-kanyang bahay po yun sila. So syempre, no, sila po ay nakatira sa isang village lang po. Ayan, kapag mag-schedule si Datu ay sa pamamagitan ng kanyang sombrero. Ayan, halimbawa yung sombrero ng Datu na yan, kapag nakasabit doon sa pintuan ng babae na gusto niya makasiping ngayong gabi, ibig sabihin po yung babae niya, syempre maligo ka na, mag-ready ka na because it's your time to shine. So ganyan po yung schedule ng aming Datu. Ayan. Ayan, so and of course yung schedule ng Datu na yan, ma'am sir, no, it takes 2 nights and 3 days sa bawat asawa. Ayan, so what if po, pag number 37 po kayo, ayan, ilang buwan pa kayo darating si Datu? Ayan, siguro matagal-tagal pa po. So sabi ng iba, no, wag na lang. Ayan, so baka may mga gusto magtanong dyan mamaya po, ayan, wag kayong mahiya magtanong. And of course, ma'am sir, sa mga gustong mag-paragliding po dito sa Lake Cebu, yung location ng paragliding po natin ay mula doon sa tuktok ng bundok na yun, mula doon sa taas, hanggang dyan sa baba, sa may palayan. Ayan, yung travel po ng paragliding po natin, it takes 6 to 8 minutes lang po. Ayan, so ibig sabihin po, 6 to 8 minutes lang ay mawawala na tayo ng 3,500. Ayan, pero, ayan. So 6 minutes or 8 minutes lang po, ayan siya, mawawala na tayo ng 3,500. Pero sa mga gusto talagang mag-paragliding, ma'am sir, walang-wala sa kanila yung ganong kamahal na bayad to. Ayan. So baka may mga gustong magtanong dyan, ayan, huwag kayong mahiyang magtanong. And of course, dito sa Lake Cebu, no, hindi lang paragliding, hindi lang yung ganitong cruise ang pwede po nating pag-i-enjoyan. Ayan, meron din po dito na ano po, water biking. Sa ibang resort po yan siya. Bangka riding, ayan, meron din po yan siya dito sa Lake Cebu. Ayan, and of course, sa mga gustong maligo po sa sapa po dito sa Lake Cebu, meron po kaming Traan Kini Cold Spring. Ayan, so sa mga gustong maligo po dun sa may Traan Kini Cold Spring, ma'am sir, no, pag may mga dala po kayong mga soft drinks, pwede nyo po ilagay po doon sa mismong tubig po ng Traan Kini. Ayan, kung saan niya po siyang lalamig kasi sobrang lamig naman po doon sa Traan Kini Cold Spring. Ayan. So, syempre, ayan. So, sa mga gusto mong magtanong dyan, huwag kayong mahiya po. Habang yes. Yes.
Ayun, nice question ma'am sir, no? Ayun yung tanong ni ma'am, sinasadya po ba yung fish kill or kusa lang po ba yan siya darating? So by the way po yung fish kill, ay yung pag mangyayari po yung fish kill po dito sa amin sa Lake Cebu, ay pag may low pressure area na tumatagal ng 5 days pataas. Ayan. Pag may low pressure area kasi na ano po, yung pabugso-bugsong hangin, may dalang ulan, tapos umiinit naman yung araw, bigla naman umuulan, ayan, tapos humahangin ulit. Ayan, ibig sabihin po, kalaunan ay mamamatay or hinihingal na po yung mga tilapia dito sa Lake Cebu. Ayan. So, ibig sabihin po, sabi ng iba, according to the studies po ng mga ayan, mga scholars, ayan, pag may low pressure area kasi malamig dito sa taas, ayan, samantalang dyan sa ilalim ng lake is mainit. So, ibig sabihin yung mga toxic na nasa nabubulok na mga puno is lumalabas po yun sila. So, yun ang dahilan kung bakit unti-unting namamatay yung mga isda. So, nawawalan pa sila ng tinatawag na ano po, oxygen. Po? Ay, yung pag ano po? Ay, pag mamamatay na po yan sila, wala na po. Ayan. So another naman, pag may mga anak po yun sila or mga maliliit na mga isda, yun, sila na po yung kapalit na ano na po yun sila. And so sa amin po is pag yung sa mga ibang tao dito, no, yung pag pwede pang kainin yung isda, pwede pong kainin kapag mag-fish kill. Ayan. So, syempre, dito naman sa kabila ay may makita po tayong maliit na isla. So, yung isla na yan, ang tawag po namin dyan ay Isla Taada. So, si Isla Taada nga po pala ay dating pagmamayari po yun siya ng Talabang family. So, syempre, si Talabang family po is a pure-blooded Taboli. So, syempre, yung isla na yan sa ngayon po ay nasa kamay na po yun siya ng RD Group of Company. Or sa Dolores na po yung may-ari ng isla na yan. So, ma'am sir, no, please lang po, mag-ano lang po tayo para mabalance pa yung ating boat. Ayan, so i-balance lang po natin yung ating boat po. Ayan. So mahirap na kasi pag tayo ay mahuhulog po dito sa lake, maraming buhaya po dito sa lake. Joke lang po. Ayan. So sa mga gusto pong maghanap ng maliit na isla po dito sa Lake Cebu, ma'am sir, no, wala na pong natira po. So lahat po may nagmamayari na. Ayan. So, syempre dito naman sa kabila ay meron po tayong makikitang maliit na isla. Yung isla na yan po, ang tawag po namin dyan ay Isla Tamudu or Tamudu Island. So, noong unang panahon po yung Isla Tamudu ay yan po yung nagsisilbing isolation island ng aming mga ancestors. So, noong unang panahon din po kasi ay yung mga lolo or mga lola po namin ay dinapuan po sila ng matinding sakit na tulad ng sa COVID-19. Pero kakaiba po yung sakit na yun na ang tawag po namin doon ay ugo, kung sa Tagalog po ay ketong. Ayan, kung sa English naman po ay leprosy. Ayan, pag tinamaan po sila ng leprosy ng unang panahon, tsak na dyan sila ihahatid upang sila ay i-isolate or i-quarantine po yun sila. Pero nung kasagsagan ng COVID-19, ma'am sir, no, hindi na po namin ginagamit yung isla niyan bilang quarantine island. Sapagkat po dito sa Lake Cebu, nung kasagsagan po ng COVID-19, ay meron na po kaming quarantine area sa bawat barangay. Ayan. So, syempre, no, dito sa Lake Cebu, kung meron po kami quarantine island nung unang panahon, syempre dito rin sa Lake Cebu ay meron po kaming dalawang maliit na isla na nagsisilbing sementeryo noong unang panahon. So, yung dalawang maliit na isla na yan ay nandito na po sa ating harapan. Ayan, may dalawang magkatabing maliit na isla na nandyan. Ang tawag po namin dyan, Isla Tagayabong, and Isla Tagayaudi naman po yung isa. Ayan. So, syempre, pag may namatay sa amin noong unang panahon, ayan, kasantabi sa mga kumakain pa po, ayan, pag may namatay sa amin noong unang panahon, babalutin po nila yan ng puting tela, ayan, at ilagay sa kumot at ihatid lang sa isla na yan. Or either nagawan lang ng patungan upang doon lang ipatong yung bangkay. Noong unang panahon po yan siya. Kapag mga bata naman pa yung namatay noong unang panahon, babalutin ng puting tela at ilagay sa kumot at isabit lang sa mga puno. Ayan, ganyan lang po yung sistema ng paglilibing po namin noong unang panahon. So ngayon po ay huwag na kayo mag-alala. So ngayon po ay hindi na po namin pinapractice. So sa ngayon kasi ay modern na po kami. Siyempre nandyan na po si St. Peter at marami pa pong iba. So sila na pong bahala sa lahat. Ayan. So siyempre itong dalawang maliit na isla na ito, itong isa na ito po. So ngayon po ay yan po yung nagsisilbing bird sanctuary po ng Lake Cebu. Kung mapapansin nyo, meron pang iilan na mga ibon na natitira pa dyan. So, dyan po matutulog po yung mga puting ibon na lumilipad po dito sa Lake Cebu. Tuwing 5 p.m. po to 5:30 p.m. dyan babalik po yung mga tulabong na yan tuwing hapon. Ayan. So, yan na po yung nagsisilbing bird sanctuary po dito sa Lake Cebu. And of course, itong Lake Cebu, ma'am sir, no? Since malawak po itong Lake Cebu at may papasok na tubig man po dito sa Lake Cebu, so itong lake ng Lake Cebu po ay hindi po ito basta-bastang umaapaw. Sapagkat itong Lake Cebu po, ma'am sir, ay meron po itong sariling outlet.
Ayan, so yung outlet po nitong Lake Cebu ay doon banda sa unahan po natin, sa may blue na building doon sa unahan. Ayan, so ibig sabihin po, pag lumabas po itong tubig po nitong Lake Cebu, ito po ay going to Lakes Loton, down to 1 to 7 waterfalls, to Ala River, and to Rio Grande de Mindanao. Ayan, so yun po yung pupuntahan ng tubig na nagmumula po dito sa Lake Cebu. Ayan, so ibig sabihin po, ma'am sir, no, pag nahurugan po tayo ng chinilas ngayong travel po natin na ito, huwag nyo na lang kunin, hihintayin na lang po natin doon sa may 1 to 7 waterfalls. Ayan, joke lang po. Ayan. Ayan. And of course, no, sa mga gustong mag-Lotus Pictorial po dito sa Lake Cebu, ayan, ang Lake Cebu po ay nag-offer po ito ng Lotus Garden Pictorial. So yung Lotus Garden po namin ay doon po sa may unahan ng blue na building doon sa kabila. Ay kung may makita po tayo na kulay pink po doon sa paligid ng lake doon sa kabila, yun po yung Lotus Garden po ng Lake Cebu. Na ang isa sa mga area na kung saan na nagpipictorial si Catriona Gray nung siya ay sumabak sa kanyang pageant. Ayan. So, and of course, sa mga gustong mag-Lotus Garden Pictorial, dapat 6 AM pa lang po ay nandyan na po kayo sa resort na yan kasi sila po yung magdadala sa inyo patungo doon sa Lotus Garden. And of course, kapag nandun na po tayo sa Lotus Garden, ay bawal po tayo kumuha ng lotus flowers. Ayan, and of course, doon naman sa taas may makita po tayong red roof na building na may 2 stories. Ayan, so yung building niyan po is ang Tourism Lodge pa ng Lake Cebu. Na ngayong 2026 po ay magiging National Museum of the Philippines na po yan siya. So dyan na po ipapatayo yung National Museum dito sa Lake Cebu. Ayan. So syempre ma'am sir, dito na sa ating harapan po ay ang may pinakamalalim na portion po nitong Lake Cebu. Ayan, dito na po ay may pinakamalalim na portion po ng Lake Cebu, no? So na kung saan may lalim po ito dito na 180 feet deep approximately. Ayan. So, dito na po yung may pinakamalalim na portion po nitong Lake Cebu. So, syempre, no, kahit malalim po itong Lake Cebu, ayan, kahit malawak din po itong Lake Cebu, we are so blessed kasi dito sa Lake Cebu po, wala pa po kaming namataang buhaya or crocodile po dito sa Lake Cebu. Ayan. Maging ang piranha po, wala po yan dito sa Lake Cebu. Pero, mga Siokoy at Sirena, marami po yan dito sa Lake Cebu. Yes, marami po yun sila dito sa Lake Cebu. Syempre, no, sa dami-dami ng mga Siokoy po dito sa Lake Cebu, ayan, ang isa sa mga Siokoy na dito sa Lake Cebu ay nandito na po sa inyong harapan. Ayan. Nagto-tour guide na po sa inyo yung isa sa mga Siokoy. Ayan, joke lang po. Ayan, so syempre ma'am sir, doon naman sa taas ay may nakita po tayong isang malaking simbahan. Yung simbahan na yun po, ang tawag po namin doon ay St. John the Baptist Church. Ayan. So sa mga nagtatanong po ma'am sir, no? Ayan. Ayan, so syempre nung doon sa taas po, ayan, may makita po tayong malaking simbahan. So ayan na po yung pinakamalaking Catholic Church po dito sa Lake Cebu. Ayan, so kahit may malaking Catholic Church po dito sa Lake Cebu, ma'am sir, no, hindi po lahat ng mga taboli or mga tao dito sa Lake Cebu ay mga Katoliko. So syempre dito sa Lake Cebu, meron din po kaming ano po yung tinatawag na Balik Islam. Ayan, marami po yan siya. Bawat barangay po dito sa Lake Cebu, meron po yan siya. Poblasyon po. Ayan. Po. Dito sa Lake Cebu po ay is composed of 19 barangays. Ayan. Ayan, with the total population of 81,000 plus according to the census of 2021. Ngayon, 2025 na po, wala pa po kaming update sa aming census. Ayan. And of course, ma'am sir, no, since ang South Cotabato po is kilala po siya bilang the land of the Dream Weavers. Ayan, it is because of Lake Cebu. So yung Lake Cebu rin po is kilala bilang the Dreamland kasi nga po, ayan, yung mga babae na naghahabi pa ng mga tinalaklot pa dito sa Lake Cebu, yung kanilang mga design na ginagawa po ay galing sa kanilang panaginip. Ayan, at yan ang dahilan kung bakit sila tinatawag na the Dream Weavers. Ayan. So, syempre, no, sa mga Dream Weavers pa namin dito sa Lake Cebu, ayan, ang yung pinakaunang Dream Weaver namin dito sa Lake Cebu, ang pangalan niya po ay si Behlang Dulay. So, si Behlang Dulay lang naman ay ginawaran pa siya ng gawad na malilikanang bayan by Fidel B. Ramos noong 1998 pa man. So, ibig sabihin, 1998 pa man, meron na po kaming national artist dito sa Lake Cebu. So, sa ngayon po ay mayroong nadagdagan na po kami na 3 manlilika ng bayan pa dito sa Lake Cebu. Isa na po dyan si Dato Bundeswara na gumagawa ng iba't ibang disenyo ng brass casting dito sa Lake Cebu. Pangalawa po si Boy Rosisula, yung aming taboli chanter or mga awit po yan sa sabing tribo. At pangatlo po si Boy Barbara Ofong na siyang gumagawa ulit ng pinalaklot po dito sa Lake Cebu. We are so blessed kasi meron po kaming 4 na malilika ng bayan sa aming tribong taboli. Ayan.
So yung nabanggit ko kanina, no, na word na be, ayan. Tanong ko lang po, sino dito yung may tawagan na be sa kanilang mga sweetheart? Ayan, nagtuturo-turo na si ma'am. ayan, so, by the way po, ayan, ang word na be nga po pala ay sa Taboli language, na ang ibig sabihin po ay lola sa Tagalog. Ibig sabihin po, pag may sweetheart ka na tawagan niya, hi be, ibig sabihin po, hi lola, ganyan po yun siya. Ayan, ang tawag po namin sa lolo, ayan, ang lolo sa amin, teme. Ayan, teme yung lolo. Sa nanay naman po sa amin, ye. Ye yung nanay. Kapag ang tatay naman sa amin, ang tawag po namin sa tatay, ma. Ayan. Halimbawa po ayan, halimbawa yung tatay po namin is malaki yung kanyang katawan. Ayan, madalas na tawag sa kanya, ma-bong. Ayan, ma-bong ang tawag dyan, or malaking tatay. Kapag ang tatay naman po namin ay maliit, ma-udi. Ayan, maudi po yan siya. Kapag ang nanay po namin ay malaki yung kanyang katawan, ye-bong. Ayan, ye-bong or malaking nanay po yan siya. Pag maliit na nanay, ye-udi. Ayan. So doon naman sa likod ninyo, ma'am, no? Ayan, may makita po kayong malaking island po doon. Yung island na yan, ang tawag namin doon ay Isla Tabanhu. So si Isla Tabanhu nga po pala ay ang pagmamayari po yan siya ng Awan family. So si Awan family is a pure-blooded Taboli. Tapos yung mga nakatira dyan sa isla na yan, mga kamag-anak po yan siya ng Awan family. And of course, they are so blessed kasi last 7 years ago, meron na po yan silang official na electricity mula doon sa mainland. Ayan, papunta doon sa kanilang island. Ayan, so sabi ng iba, no, parang zipline. Pero kuryente po yan siya na pupunta doon sa kanilang island. And of course, nandito na po sa ating harapan ang pinakamalaking island dito sa Lake Cebu. Yung island na yan kanina, ang tawag po namin dyan, Isla Tabowo or Isla Grande. Ayan, so sa Isla Tabowo po ay may lawak po yan siya na 9.21 hectares. Ayan, and of course doon, yung nakalagay doon sa tuktok ng isla na yan ay ang tagline po ng Lake Cebu. Ayan, kung doon sa inyo po sa may Cotabato po, anong tagline ninyo doon? Ano po? Ayan. Ayun, I love Cotabato. Ayan, so sa inyo po doon na I love Cotabato. So kung sa Surala naman po is Smile Surala. Ayan. Kung sa Coronadal po ay meron pa silang tagline na bagong Coronadal. Ayan, sa amin naman po is Camdol Lake Cebu. Ang pagbasang po dyan is Camdol Lake Cebu. Ayan, ano yun kanina po? Ayan, Sigay ka Cotabato. Ayan, so sa inyo is Sigay ka Cotabato. Sa amin po is Camdol Lake Cebu. So yung ibig sabihin po ng Camdol Lake Cebu, Camdol Lake Cebu, ibig sabihin po, moving forward, moving up, or Uswag Lake Cebu. Yan po yung ibig sabihin ng Camdol Lake Cebu. Ayan. So syempre, no, ang tao po namin ay noong unang panahon na hindi pa na-invento yung word na Bluetooth sa ating mga cellphone. So kami mga Taboli ay meron na po kaming tinatawag na Bluetooth. Ayan. Kung ang Bluetooth sa inyo is connection, ayan. Sa amin naman po ang Bluetooth is tiyan or stomach. Ayan. Ito po yung tinatawag po namin Bluetooth. Halimbawa, pagkatulad sa akin, ano po? Ayan. Pag malaki ang tiyan, ano po yun siya? Bong Bluetooth. Ayan. Pag malaki ang tiyan, bong Bluetooth po yun siya ang tawag po nandun. Ayan. Kapag, ayan, nagtuturo-turo na naman sila. Ayan. Pag maliit naman ang tiyan, ang tawag po namin dyan, ayan, Bluetooth UDI or UDI Bluetooth. Ayan. So, ayan, si ma'am, marami na siyang natutunan. Ayan. Mamaya bigyan ng jacket yan. Ayan. So, syempre, ma'am sir, no, ang tawag po namin sa babae, ayan, babae sa amin po, libun. Libun ang babae. Sa lalaki naman po, logi. Ayan, logi sa amin po yung lalaki. Ayan, kapag magandang babae na katulad sa inyo, ayan, ang tawag po namin dyan, Knoon Libun. Ayan, Knoon Libun or beautiful po yan siya. Ayan, Knoon Libun or magandang babae po yan siya. Kapag pogi sa amin po, ma'am sir, no? Ayan, ang tawag po namin sa pogi, Knoon Logi. Ayan, Knoon Logi. Yes, Knoon maganda or gwapo na po yan siya. Ayan. So, baka may mga gusto pa kayong itanong dyan. Ayan. So, syempre, no, doon naman sa taas ay may makita po tayong, ayan, mga pine trees at yung malaking building na nandyan sa loob ng mga pine trees na yan ay ang Municipal Hall po ng Lake Cebu. Ayan, so yung Municipal Mayor po namin dito sa Lake Cebu
is none other than Honorable Remy M. Ongol. So siya po yung kapalit sa namayapa po namin mayor last year na si Mayor Floro S. Gandab Sr. So siya po ay pumanaw sa sakit ng kanyang puso. So syempre yung kanyang vice ay magiging mayor na po sa Lake Cebu sa ngayon. Ayan. So syempre ma'am sir, yung sa lalaki kanina po is logi. Wag lang yung logi po ha. Wag lang yung logi. Kasi kami mga taboli sa aming tribo, ayan, kami mga lalaki sa aming tribo, kapag kami ay mag-aasawa, loging-logi kasi talaga kami. Ayan, kapag kami ay mag-asawa, lalong-lalo na, noong unang panahon na uso pa yung mga kabayo at kalabaw, tapos napangasawa po namin yung mga magagandang babae, matalino, at may, pag may magandang trabaho, ayan, yung mga babae na ganyan po, ibig sabihin, mahal po yung Dory. Ayan. So sa inyo po, magkano po yung pwedeng ibibigay ninyo that Dory? Ayan, so sa amin po, ayan, noong unang panahon kasi nauso pa yung mga kabayo at kalabaw, kapag kami ay magbibigay ng Dory, syempre yung mga ganong babae po kanina, maganda, ayan, may matalino, may pinag-aralan, ayan, so ibig sabihin po yung mga babae niyon, pag kami ay magbibigay ng Dory sa kanila, ay tumataginting na 20 to 30 horses. Ayan, noong unang panahon po yan siya. Ayan, yes, horses at may mga kalabaw pa yan po yan siya. Ayan, so sa ngayon po, since wala na pa yung mga kabayo at kalabaw, ayan, pag may Montero Sport kayo dyan, pag may Hilux kayo dyan, pwede nyo nang ibigay pang Dory. Ayan, joke lang po yan. So sa ngayon po, in between 30 to 70,000 na po yung ibibigay namin pang Dory. Ayan. So baka mga gusto pa kayong itanong dyan. So syempre ma'am sir, yung mga noong unang panahon, mga lolo or mga lola po namin ay marunong talaga silang magsalita ng English. Ayan, kahit sila po ay nakatungtong lang ng elementary, lalong-lalong na pag nakatungtong na yan sila ng grade 6 noong unang panahon, ayan, marunong talaga yan silang mag-English. Hindi katulad sa amin na kahit nakatungtong na kami na high school at college, bihira lang po sa amin yung marunong mag-English. Tama daw yan sa amin ni ma'am. So syempre no, kung bakit sila marunong mag-English, ayan, tanong ko lang po sa inyo, anong tawag ninyo sa CR po? CR? Comfort room, ano pa? Ayan, kung kasilyas naman sa inyo, no? Siyempre sa aming mga taboli, hindi nagpapahuli yung tawag po namin sa kasilyas. Yung tawag po namin sa kasilyas is walang iba kundi closet. Ayan. Diba, social? Ayan. So, kung bakit siya tinatawag na closet? Because when you enter, you close it before you see it. Ayan. Okay po ba? Okay po? Ayan. Pero pag sinabing closet, ayan, closet is aparador po yan siya. Ayan. Aparador yung closet. Pero sa amin po, closet, ibig sabihin CR po yan siya. Ayan, CR. So, halimbawa, pag CR ng babae, closet libon, panlalaki po, closet logi. Ayan. So, ganyan po yung tinatawag po namin CR or closet. So, syempre, ma'am sir, no, ang good morning sa greetings naman po sa amin, sa pag sinabi po namin good morning sa amin po, Hayu Halafus. Okay, sabay-sabay po tayo. Hayu Halafus. Ayan, good morning na po yan siya. Pag magandang tanghali po sa amin, Hayu come down. Okay, sabay-sabay po tayo. Hayu come down. Ayan, magandang tanghali po. Pero pag magandang hapon sa amin, Hayu kimal. Ayan, Hayu kimal. So, ganyan po yung greetings po sa amin. Yes, good means Hayu. Yes, good means Hayu po yan sa amin. And of course, ang tawag po namin sa pagkain po, ayan, ang tawag po namin sa pagkain, Ken. Ken ang tawag po namin sa pagkain. Ayan. Pag kumain na po, ang tawag po namin dyan, Maken. Ayan. So, kapag magyaya po kami na kumain sa inyo po, ano pag magyaya kayo na kumain? Ayan. Sa amin po, Maken takoy. Ayan. Maken takoy. Ayan. Pag may ano na po yan siya, pag may halika na. Ayan. Sa amin po, Hen. Maken takoy. Ayan. So, ganyan po yan sa amin. Ayan. Or Hen. Or dali na makaon na ta. Or halina kayo, kumain na tayo. Ayan, anong tawag po niya sa tubig po? Egg sa inyo ang tubig, sa amin naman po, L. Ayan. L po ang tawag po namin sa tubig. Pag kami iinom ng tubig, minum L. Ayan, minum L po yan siya. So, ano naman kayang tawag po natin dyan pag wala na po yung L? Minum, walang L, ano pa? Ayan, so syempre no, pag wala na po yung L, ang tawag po namin dyan, mag-El Niño na yan siya. Ayan, kasi wala na po yung tubig. Ayan, so kanina ma'am sir, no, dyan tayo pumasok sa tinatawag po namin Cebu Udi. Ayan, ayan, dyan tayo pumasok kanina. Ayan, sa ngayon po ay babalik na tayo. Ang tawag po namin dito, Mulek Takoy.
Ayan, mulek to or uuwi na tayo. Ayan. Ha? Ayan. So, ilang beses ka na nag-ano dito po? Ay, pangalawa, kaya pala inaabangan talaga ni Ma'am yung song. Ayan, so by the way po, nakarinig na pa kayo ng Tuboli song? Ay, gusto niyo bang makarinig? Palakpak naman dyan. Ayan, so since walang entertainer po dito sa cruise po namin, ayan, ako na rin mag-entertain sa inyo. All in one, kumbaga. So by the way po, Ma'am Sir, no, ang kanta na ito, na may title po siya na Love Lunay. So Ma'am Sir, ito na po yung kanta ng Love Lunay. Love Lunay, gonna sa tifo na love Lunay, gonna sa satu Love Lunay, gonna kemulo na love Lunay, gonna sa tambong na sa watan o na sambakong na love Lunay tay lamabong. Yan na po yung Love Lunay song po namin. Palakpak naman dyan. Ayan. Tama na, sir. Ayan. So, by the way po, no, ang ibig sabihin po pala ng Love Lunay is a paradise. Ayan. Noong unang panahon po sa amin dito sa Lake Cebu, meron po kami isang community na ang tawag po namin doon ay Love Lunay, na kung saan doon sa community ng Love Lunay na yun ay tuwing gabi po ay nagpo-play po sila ng iba't ibang Tagalog musical instrument. Yung iba po ay nagsasayaw at yung iba ay nagcha-chanting po yun sila. So ibig sabihin po yung Love Lunay na community, doon po yung gathering area ng aming mga ancestors. So by the way po, ang thank you very much nga po pala sa amin ay walang iba kundi Taybong Salamat. Ayan, Taybong Salamat po yan siya. Ayan, so baka may mga, ayan, maraming salamat, Taybong Salamat. Pero pag thank you lang naman sa amin po, pwedeng Bong Salamat. Ayan, pwede rin Salamat. So yung spelling ng Salamat sa amin, letter S, apostrophe L-A-M-A-T. Ayan, salamat na po yan sa amin. So syempre, Ma'am Sir, nandito na po yung 4 na maliliit na isla. Nakawilang na po yun sila sa 13 islands ng Lake Cebu. Yan, 1, 2, 3, 4. Ayan. So, syempre, no, sabi ng iba, ay the best pa rin yung tumira dyan sa may isang maliit na isla na yan, or isang bahay para walang marites. Ayan. Sabi ng iba talaga na, ayan, walang kapitbahay. Ayan. Sabi ng iba po, mainam na tumira dyan sa may isang bahay, ayan, para walang marites. Kasi wala kang kapitbahay po. Ayan. So, syempre, itong maliit na isla na ito, Ma'am Sir, hindi po yan sila basta-basta lulubog or tataasan ng tubig. Sapagkat itong Lake Cebu kanina ay meron po itong sariling outlet. Ayan. So, baka may mga gusto po kayong itanong dyan. And so, by the way, no, for the last po, ayan, kung bakit tinatawag na Lake Cebu itong lugar po namin, it is because sa tubig po nitong lake, na ang tawag po namin dyan ay Cebu. Ayan, Cebu po ang tawag po namin sa tubig po nitong lake. Ayan. So, ibig sabihin po yung word na Cebu na yan ay dinugtungan na po siya ng English word na lake. Naging Lake Cebu na po siya. O redundant na po yun siya sa tawag na lake and Cebu. Ayan. So, baka may mga gusto pa kayong itanong dyan. Ayan. Po? Ayan. May mga gusto pang magtanong dyan. Ayan. Busog na po ba ang lahat? Ayan, palakpak naman sa mga busog dyan. Ayan. So, wala na po bang gustong magtanong dyan? Ayan, baka may mga gustong mag-addition, subtraction, or violent reaction. Wala na po ba? Ayan, so since wala na po, so yan na po yung overview ng Sabalay Lake Resort pag nasa malayo na po tayo. So, libon na logi, Taybong Salamat, biyong kuy kakol din ba Cebu, nasalit man biyong kuy kakol din ba Sabalay Lake Resort, nasalit man, Taybon handon biyong kuy budangat kaskulit adini. So, ibig sabihin po, Tabali language po yun siya ng ibig sabihin po, ladies and gentlemen, thank you for coming and for choosing Sabalay Lake Resort as one of your tourist destination. And of course, we are hoping to see you again some other time. Thank you very much and God bless to everyone. Thank you and Taybong Salamat. Let's go. Piero ko. Sabalay Lake Resort, tahanan sa tabi ng lake. Lake Cebu ay pumikil ng talataging masilayan.
Ang simoy ng hangin at pagkain di malimutan. Dito sa balay ang sandali ay kakalitani. Oh, 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 tara sa balay, mga sa balay. Oh, oh, kung saan ang saya'y di mawawalay. Oh, 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 tara sa balay, mga sa balay. Oh, oh, sa balay Lakeview, tahanan mo'y naghihintay. Pagkain na sa aming mga silid, tanawin na iyong pagmasdan. Sa pool mag-relax sa tubig malamig, ay lumangoy ang buong gala. Ang kultura ay sa atin, sa bawat ganda ng lokal na lugarin. Dito sa balay, ang bawat bisita ay pag-ilahin. Oh, 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 tara sa balay, mga nasa balay. Oh, oh, kung saan ang saya'y di mawawalay. Oh, 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 tara sa balay, mga nasa balay. Oh, oh, sa balay Lakeview, tahanan mo'y naghihintay. Sa balay Lakeview, mga pangarap ay binibigyang buhay. Kasama ang pamilya, mga kaibigan sa ganda ng likay. Magdiwang dito sa balay ng mga tao ay magdiwang dito sa balay Lakeview. Mga pangarap ay binibigyang buhay. Kasama ang pamilya, mga kaibigan sa ganda ng likay. Magdiwang dito sa balay ng mga tao ay magdiwang. Dito sa balay ng mga tao ay magdiwang. Patayin mo muna.